nga nasabi niya, meron naman daw siyang kakaunting pananampalataya. At lahat naman talaga tayo nagsisimula sa small faith. Pero syempre, ang topic nga natin ngayon is natural growth of faith. Ibig sabihin, natural talaga na mag-grow ang ating mga faith. Hindi siya mananatiling maliit. Hindi siya mananatili na mababa, ito lang nalalaman mo sa Lord, ito lang pananampalataya mo sa Kanya, kundi lalaki at lalawak pa yan, lalaki ang pananampalataya natin sa Panginoon. Sabi sa Romans 10:14, next po. Balikan, ayan, sabi sa Romans 10:14 hanggang 15, paano naman sila tatawag sa Kanya kung hindi sila sumasampalataya? Paano sila sasampalataya kung wala pa silang napakinggan tungkol sa Kanya? Paano naman sila makakakinig kung walang mga ngaral sa kanila? Sa 15, at paano makakapangaral ang sinuman kung hindi siya sinugo? Tulad ng nasusulat o kay gandang pagmasdan ang pagdating ng mga nagdadala ng magandang balita. So balikan natin yung sinabi nung nakausap ko nga, sabi niya, nakakinig na po ko niyan, may nagturo na po sa akin yan. Mapalad tayo kasi meron talagang nagturo sa atin ng Word of God. May nagsabi sa atin ng salita ng Lord. Hindi tayo pinagdamutan sa salita ng Lord. Dahil sabi nga dito, paano tayo sasampalataya kung wala tayong makapapakinggan? Kaya alam ko na lahat ng mga nandito sa atin, mapa-online man yan, ay nakakinig na ng Word of God. Kaya lahat tayo ay may pananampalataya na sa Panginoon. At sabi sa 10:17 naman, Romans 10:17, yan. Kaya ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. So ano yan? Magkakasunod yan. So pangangaral muna ng salita ng Diyos, pakikinig ng salita ng Lord, at yung pananampalataya sa Panginoon. Kung mayroong mga ngaral daw, meron tayong pakikinggan. Kaya dapat ang way talaga ng Lord to share His gospel or to share His word is through His messenger. Naniniwala ba kayo doon? Through His messenger, through preachers, sa pamamagitan ng mga pastor, ng mga lingkod ng Panginoon. Kaya dapat tayo mga lingkod ng Panginoon, magiging careful dapat tayo sa mga ibinabahagi natin na word of God. Kaya ang mga lingkod ng Lord na nagsasalita, nagbabahagi ng salita ng Diyos ay dapat pag-aralan talaga din natin yung salita niya. Hindi lang tayo basta nagsasalita, hindi lang tayo basta magbibigkas ng word ng dala lang ng bugso ng damdamin. So dapat talaga siya, it comes from heart. Dahil na-experience natin yung pagbabago ng Lord sa atin, kusang lalabas yan. Makikita sa atin ng mga tao na ating shasharan ng Word of God. At tayo rin namang mga tagapakinig, meron din tayong part. Anong part natin? Siyempre, pakinggan natin yung mga lingkod ng Panginoon, yung messenger, yung nagbabahagi ng salita ng Panginoon. Dahil kapag hindi natin pinakinggan ang mga messenger ng Panginoon, paano natin ito mababahagi? Paano maliligtas din yung mga taong gusto natin maligtas? Malaki ang part ng mga sharer ng Word of God. Ikaw, ako, tayong lahat. Kaya hangga't maaari, ingatan natin talaga yung integrity natin. At dapat nga, practice what we preach. At bilang mga tagapakinig ng Word of God, respetuhin din natin ang ating mga preacher, mga messenger. Diba? Wag sa atin sana magsimula yung dahilan para masira yung mga preacher. Wag sana tayo maging dahilan para masira yung dignity ng mga tagapagsalita. Siyempre, nagsisimula yan sa pagchichismis. Sabi nga, napagkwentuhan nga namin ni Pastor kahapon. Ay, kahapon ba yun? Basta, kapag chinismis mo ang isang tao, sabihin na natin wag chismis, kapag kwento mo ang isang tagapagsalita ng Lord sa pamilya mo, sinabi mo, na ganyan yan eh. Hindi nga yan sumusunod eh. O kaya may ginagawang kalokohan eh. Ganyan. So sa tingin mo, sino ang nasira?
Ang tagapagsalita ng Word of God o ikaw? Ang nasira sa pamilya natin ay tayo din. Dahil malalaman nila na, ganito pala yun eh. So bakit ako maniniwala sa kanya? Ganito pala siya, sabi ng anak ko, sabi ng asawa ko, sabi ng kapatid ko. So bakit pa ako maniniwala sa kanya? So ang mangyayari, imbis na makinig ang iyong mga pamilya, ang iyong mga magulang, anak, sa lingkod ng Panginoon na nagbabahagi ng salita ng Lord, mawawalan na siya ng respeto dahil nga sa sinabi mo tungkol sa kanya. Kaya tayo mga tagapakinig, maging maingat tayo sa mga sinasabi natin tungkol sa mga tagapagsalita ng Panginoon. Dahil hindi nga natin alam, kagaya ni Pablo, hindi natin alam kung kung ano yung mga sinacrifice niya para lang makapunta sa Efeso, sa Corinto, to share the gospel. Ang part na lang talaga natin is respect them and honor them sa kanilang mga ginagawa. Kaya mapalad ang taong, yung intern nga namin, na siya meron ng, may mga nagbahagi na pala sa kanya. Yun nga lang, yung faith niya nanatili lang sa maliit na pananampalataya. Pero hindi tayo dapat titigil at hindi tayo dapat malungkot dahil ang faith natin ay kagaya ng isang butil ng mustasa na nagsisimula sa maliit. So, ayun nga, sunod-sunod yan. So, may nangangaral, kagaya ngayon, nangangaral ang banal na espiritu sa pamamagitan ko ng Word of God. So, kayo naman ay nakikinig sa salita ng Lord. At dahil nakarinig kayo ng salita ng Lord, mas lalong lalalim ang pananampalataya nyo sa Panginoon, sa pamamagitan ng mga salita na maririnig natin ngayong umaga. So, next po, sabi sa 1 Corinthians 3:5-6, bakit sino ba si Apollos? At sino nga ba naman akong si Pablo? Kami ay mga lingkod lamang ng Diyos na ginamit niya upang sumampalataya kayo. Sinabi niya to sa Corinto, dahil yung mga taga-Corinthians ay mga nanatili as baby Christian. Sila yung mga milk drinker. Alam ko last month ata, yun, naging topic na rin natin to, no? Yung mga milk drinkers na natili sa pagiging baby, kahit na malalaki na, matatagal na sa pananampalataya, hindi kumakain ng karne, gatas pa rin ang iniinom. So, dyan niya sinabi yon. Sabi niya, ginagamit lang naman sila ng Lord para sumampalataya ang ibang mga tao. So, sa next, asan yun? At ang bawat isa sa amin ay gumagawa lamang ng gawaing ibinigay sa amin ng Panginoon. Ako ang nagtanim at si Apollos ang nagdilig, ngunit ang Diyos ang nagpatubo. Or sa ibang word, ang Diyos ang nagpapalago. So, ang tinutukoy dito ay ang ating pananampalataya sa Panginoon. Sino nakakaalala ng 4 types of sower? 4 na klase ng naghasik, nagtatanim. Sige pa, next po. So, lahat tayo ay nataniman na ng Word of God. At dahil meron na tayong, may Word of God na tayo, may pananampalataya na tayo sa Panginoon. Nga lang, sabi nga, magtanim ay hindi biro. Mahirap talagang magtanim, lalo na kapag sa maliit natin siya itinanim. So, ano lang natin to, dadaan na lang natin, 4 kinds of sower. Merong yung isa, some people are like Pat. Sila nagtanim sila, yung binhi, yung faith, yung pananampalataya, yung Word of God nila, ay nahasik nga lang sa tabi ng daan. So yung pangalawa naman, nagtanim, kaso sa mga rocky, mababato. Sa mababatong lupa, or mababatong lupa. At ang pangatlo naman ay kagaya ng mga naghasik sa thorny, matitinik na halaman. Ang pang-apat naman ay mga nagtanim sa magandang lupa or mabuting soil. So ano ibig sabihin yan? Makikita natin yan sa Luke 8:4-8. And yung explanation ng talinghaga na yan ay makikita naman sa 13-15. So yung una dyan, di ba yung mga nagtanim siya, kaso nahulog sa tabi ng daan. Ano kayang representation nun sa ating pananampalataya?
Sabi sa 13 hanggang 15, paano po ko ng 13? Luke 8:13. So, self-check natin yung sarili natin kung saan, anong klase tayong nagtatanim. Kasi meron daw 4 na klase. So, yung estado ba ng faith natin ngayon ay nasa una, nasa pangalawa, nasa pangatlo, or nasa pang-4. Pero, syempre, hindi tayo nandito to judge one another. God is reminding us na is-check natin yung sarili natin kung nasaan tayong estado ng pananampalataya. So, yung una, sabi nga, ang mabatong lugar daw, nagre-represent siya kung saan nahulog ang ibang binhi, ay ang mga taong nakinig ng salita ng Diyos. Wait lang. Parang pangalawa yan. Pangalawa yan eh. Yan. Ang tabi ng daan, kung saan nahulog ang ilang binhi, ay ang mga taong nakinig ng salita ng Diyos. Ngunit dumating ang dyablo at kinuha iyon sa mga puso nila upang hindi sila sumampalataya at maligtas. Ito yung mga nakarinig. Nakarinig pero hindi pinakinggan na mabuti ang salita ng Panginoon. Kaya nung dumating ang kaaway, si dyablo or yung Satanas nga, nawala rin yung faith nila sa Panginoon. May times talaga na pag may nagsasalita, nakikinig tayo. Naririnig. Pero hindi natin naiintindihan talaga. Hindi natin inuunawa. Minsan by choice, na ayoko pakinggan yan kasi kilala ko yan eh. Alam ko ugali niyan eh. May iba naman by parang due to environment, dahil mainit ang panahon, gano'n ka ng gano'n, parang punas ka ng punas, so wala ka nang maintindihan kasi nga sobrang init na eh. So, dalawang bagay lang yan, either your choice or by nature or environment. So, nasa atin pa rin yan kung makikinig tayo or pipilitan nating unawain yung salita ng Lord na ibinigay sa atin. Ito yung una, ito yung mga hindi nag-reflect sa mga napakinggan nila. Gaya nga no, nakinig lang pero hindi nila talaga inunawa, hindi sila nag-self-reflect kung ano ba talaga yung kanilang mga narinig or tungkol sa salita ng Panginoon. Sila yung mga tao na nakinig at lumabas din sa kabilang tenga ang mga napakinggan. Sila yung mga taong distracted, preoccupied yung isip, at sila yung mga hindi handang makinig sa salita ng Panginoon. Una pa lang yan. Pangalawa naman, ang pangalawa naman na uri ng na nagtatanim. Okay, pa next po. Ito naman ay nagtanim siya sa mabatong lugar kung saan nahulog ang ibang binhi ay mga taong nakinig ng salita ng Diyos at masaya naman nilang tinanggap ito. Ngunit, hindi taimtim sa puso nila ang pagtanggap. Kaya hindi tumagal ang kanilang pananampalataya at pagdating ng mga pagsubok ay agad silang tumalikod sa kanilang pananampalataya. So sila naman, nakinig naman sila. At masaya pa nga sila nung tinanggap nila ang salita ng Panginoon. Anong problema? Hindi lang naging taimtim or hindi sila naging seryoso sa pagtanggap ng salita ng Panginoon. Kaya nung nagkaroon ng pagsubok, agad silang tumalikod sa Panginoon. Ito yung mga tao na kapag ka na-persecute or dumanas nga ng pagsubok, mabilis nilang iniwan ang Panginoon. So, wala silang place for suffering. Gusto lang nila ng kasayahan. Pero pag dumating ang taghirap, pagod, or ayun nga, mga sacrifice or efforts, wala na. Hindi na nila kaya. Kaya tumatalikod na sila. At ang pangatlo naman, nahulog sa lupang may matinik na damo. Ang lupang may matitinik na damo kung saan nahulog ang iba pang binhi ay ang mga taong nakinig ng salita ng Diyos. Ngunit sa katagalan, nadaig sila ng mga alalahanin sa buhay, kayamanan at kalayawan sa mundong ito, kaya hindi na sila lumago at hindi nangmunga. Anong pinagkaiba nila sa pangalawa at sa pangatlo? Itong pangatlo kasi, nagstay naman sila sa Panginoon. Siguro, 3 years, 10 years, naglingkod sila, may pananampalataya sila sa Lord,
lumalim naman ang pananampalataya nila sa Panginoon. Kaso ano nangyari? Na-overcome sila ng kanilang mga alalahanin sa buhay. Na-overcome sila ng mga selfish desire. Na-overcome sila ng kanilang pagiging gahaman sa kayamanan. Kaya tumalikod din sila sa Panginoon. Mas better siya kung tutusin sa pangalawa, tama? Kasi yung pangalawa, saglit lang. Naging masaya sa una, tapos wala na. Ito naman, nakakinig sila eh. Tinanggap nila ang mabuting balita ng Lord. Nagkaroon sila ng pananampalataya. Ang problema lang, nung nagkaroon na, hindi na nila mapagsabay ang Diyos at yung kanilang mga desire. Dahil sabi nga, we cannot serve two master. So, meron tayong dapat piliin, o syempre, alam naman natin kung sino dapat piliin natin, walang iba ang Diyos. Dahil kapag pinili natin ng Diyos, everything will follow naman. Everything will follow. Hindi natin kailangan unahin ang kayamanan, hindi susunod ang kayamanan, tapos ang Diyos, uunahin talaga dapat natin ang maglingkod sa Panginoon. So, naghalo ang kanilang selfish desire at hindi sila willing i-give up yung word to gain Christ. Siyempre, mahirap naman yun, lalo kung nagsimula kang mananampalataya na mayaman. Tapos, nangusap sa iyo ang Panginoon na i-give up mo yung kayamanan mo, ibigay mo sa mga nangangailangan to gain Christ para magkaroon ka lalo ng buhay na walang hanggan. Pero, ang pang-apat na klase na nagtanim or naghasik ay ito ang ngunit ang mabuting lupang hinasikan ng binhi ay ang mga taong nakikinig sa salita ng Diyos at iniingatan ito sa kanilang malinis at tapat na puso at pinagsisikapang sundin hanggang sila'y mamunga. Ito naman ang nagtanim sa mabuting lupa. Sabi dito, iningatan, lumago at pinagsikapang sundin yung mga salita ng Lord na narinig niya. At yung mga tao na to, na naghasik, nagtanim na to, ay willing sila makinig, unawain, intindihin yung salita ng Lord. Willing silang mag-suffer, i-give up ang mundo para lang sa Panginoon. At nagtitiwala ako at by God's grace, lahat tayo ay kagaya ng kagaya ng nagtanim sa matabang lupa. Siguro, yung pagtatanim natin sa matabang lupa, isa kalahati pa lang ng lupa, pero at least, nasa matabang lupa ang salita ng Lord sa puso natin. Dahil sabi nga, mamaya malalaman natin, sino ba nagpapalago? Amen. Sa Lord, di ba? Yun nga lang, syempre, kailangan din talaga natin magtanim. Maghapong nakayuko, lumang kanta yun, no? Magtanim ay di biro, maghapon nakayuko, di man lang makatayo. Bewang ko'y, ay ba yun? Bewang ko'y, ay, hindi naman sa lyrics, kailangan naghahalo-halo. Ano bang sunod yung basahin na yun? Alam ko yung mga Gen Z. Naman Masha. Yung mga Gen Z, hindi nyo ata alam yung kantang na yun, no? Pero paborito namin yun sa Kasabayan siya ng Enero, Pebrero. Di ba? Hindi nyo alam yun? Hindi nyo alam? Hindi, kasabayan yun. Cocomelon, grabe naman. Nabutan nyo yun, hindi nyo lang maalala. pero yun nga, ang pagtatanim daw talaga ay hindi biro. Kailangan meron din preparation talaga. Alam natin kung saan natin ilalagay yung pananampalataya, yung Word of God. Dapat alam natin kung saan siya itatanim, kung saan natin siya ilalagay. Di ba pag natatanim, actually, hindi nga ako plantita eh. Pero pag nakikita ko naman, pag nagtatanim sila, ang kagaya ni Papa, nagtanim siya doon sa bahay namin. Nagre-ready siya ng paso, ng lalagyanan, tapos hanap siya ng lupa na
dapat maayos talaga, malinis para tumubo. So, pag nagtatanim, may preparation talaga dapat din tayong ginagawa para yung pagtatanim natin ay hindi masayang. At dahil pag nasayang yan, syempre wala na. Parang useless lang yung pinaghirapan natin. Pero dahil nga tinuruan tayo ng Diyos, ng Banal na Espiritu ngayon, kung nagbigay siya ng 4 na klase na nagtatanim, sana mas piliin natin ang magtanim sa matabang lupa. Nasa sa atin pa rin naman talaga kung paano natin itatanim yun. Dahil may free will tayo kung ano yung alam natin or kung ano yung sa tingin natin talaga na makakatulong din naman sa ating mga pananampalataya. So, ano naman, dahil natapos na tayo sa pagtatanim, punta naman tayo sa watering, pagdilig. 3 lang naman po ang ating bullet ngayon, pagtatanim, pagdidilig, at ang paglago. So, ang pagdidilig naman po ay, anong mga kailangan pag nagdidilig? Tubig. Ano pa? Wala na. Sige, okay lang. Pag nagtatanim ka para lumago, kailangan ng tubig, araw, at pagkain. So, 3 bagay ang kailangan niya para madiligan mo na maayos yung halaman na iyong tinanim o yung faith mo na itinanim mo sa mataba mong puso. At kapag wala ang isa dyan, tingin mo lalago ang halaman? Siguro sandali, pero malalanta din siya sooner. So itong 3 bagay na yan, combo talaga yan. Magkakasama yan. Pagka nasobrahan ka, pag wala kang araw, tas puro tubig lang, malulunod yan. Mamamatay din. At pag puro naman pagkain yan, tapos di mo nilagyan ng tubig, tataba naman ng sobra. So mangyayari, magiging obese, magiging obese yan, mamamatay, at hindi rin siya magiging healthy. At ganun din kapag walang araw. Kung puro pagkain, tubig, at wala namang sapat na araw, wala rin talaga mangyayari. So ano ibig sabihin yan? Sa pananampalataya natin, we need to make it balance. Hindi tayo dapat sobrang maging practical, at hindi rin dapat tayo maging sobrang spiritual. Dahil ang Diyos natin ay God of order and peace. So, alam ng Lord kung paano ibabalanse ang ating buhay, ang ating spiritual, ang ating practical life. So, dapat, kagaya ng pagtatanim, pagdidilig ng halaman, dapat ganun din natin alagaan yung faith natin, yung pananampalataya natin sa Panginoon. So, ibig sabihin, kailangan magbabasa tayo ng Word of God, at the same time, practical din tayo sa buhay natin. Kung ano yung parang magiging consequences kapag ginawa natin to, pag-isipan natin, pag-pray natin na tama ba talaga kung gagawin ko to? Hindi ba makakasira ng ibang tao or ng aking buhay? So, balance lang talaga. At kapag hindi natin pinakain, inalagaan ang ating pananampalataya, kagaya ng halaman, ito'y mamamatay. It will die. Mamamatay ang ating pananampalataya kung hindi natin didiligan. So, kailangan talaga nating diligan, alagaan, ingatan, proteksyonan ang ating mga pananampalataya. So, paano naman natin siya alagaan? Kasi sa halaman, madali lang naman eh. Araw-arawin mo siya na lagyan ng tubig, araw-arawin mo siyang papakainin, o parang yung nutrients na kailangan niya. Tapos araw-araw dapat naaarawan siya. Kasi pag hindi siya naarawan, mamamatay siya. So, maraming ginagawa. So, sa faith naman natin, sa pananampalataya natin, kailangan din natin siyang alagaan. So, paano natin siya alagaan? Una, meditate God's Word. Sabi sa Joshua 1:8, meditate day and night. Kagaya ng pagdidilig ng halaman, every day. Actually, ang pagdidilig ng halaman, morning lang no? Pero sa atin, para mas lalong nating maalagaan ang ating pananampalataya, kailangan doon natin i-meditate ang Word of God day and night. Day and night. Buti walang afternoon eh. Ewan ko na siguro afternoon, kasama pa afternoon. Pero day and night.
meditate. Ibig sabihin, kapag nabasa mo itong word of God, kung morning ka nagdi-devotion, dapat hanggang through all out of the day, iisipin mo yung salita ng Lord na narinig mo. Halimbawa, nabasa mo, nothing is impossible. Meditate siya in a way na everything na ano man mangyari sa buhay natin, mula umaga, tanghali, isipin natin na walang imposible sa Panginoon. Ganun ang pag-meditate ng Word of God. Pag nabasa mo sa salita ng Lord na Jehovah Rapha, Jehovah Elroy, na nakakakita sa akin ng nangyayari sa buhay ko, throughout your day, iisipin mo na hindi ka makakapagtago sa Panginoon. Na alam niya kahit na hindi nalalaman ng kasama mo na nahihirapan ka na sa sitwasyon mo, may Diyos na nakakaalam naman ng nangyayari sa buhay mo. So doon pa lang, maisip mo na gagaan yung pakiramdam mo kasi alam mo na may kakampi ka, na may kasama ka. So ganun po natin dapat alagaan yung pananampalataya natin sa Panginoon. Una yon, meditate Word of God. Pangalawa, exercise through application. Ito, syempre, sabi sa James 1:22, obey God's message. Nakakano talaga, exclamation, no? Obey God's message. Don't fool yourselves by just listening to it. So, exercise our faith through obedience. Through practicing kung ano yung narinig natin. At sa ganung bagay, mas lalo natin may ingatan yung pananampalataya na meron tayo. Application po talaga after ng meditation. Dahil kung wala application, ibig sabihin, improper yung meditation na ginawa natin. At dahil andyan naman ang Word of God, di naman maramot nga ang Lord sa atin, nandyan na yung mensahe na Panginoon, kailangan lang natin basahin at kailangan natin siyang i-practice. Kailangan follow our faith, hindi lang basta listen to it. At yung pangatlo, practice our faith, actually parang same lang din siya sa application, pero alam nyo na yung 1 Corinthians, walang pagsubok na dumating sa atin ng hindi naranasan na iba. Ibig sabihin, everyday talaga we are tempted and tested. Yung faith natin, natetest talaga yan. So, ibig sabihin, everyday din dapat, pinapractice natin yung faith natin sa Panginoon. Na kahit na mahirap, na kahit na magkaroon ng problema, nagkaroon ng challenges sa buhay, parang it doesn't bother us kasi alam natin na may pananampalataya tayo sa Panginoon na gagawin niya, na kaya niya tayo iligtas mula doon sa pagsubok na yan. Kasi kung hindi natin ipapractice din yung faith natin na parang, sabihin lang na parang may pananampalataya naman ako sa Lord eh. Nga lang, kahapon lang, ngayon parang di ko na kayang magtiwala kasi ang bigat na ng problema ko, bigat na ng sitwasyon ko. So, hindi dapat ganon. Hindi natin maalagaan ang faith natin kung once a week lang natin ipapractice yung faith natin. Kung every Sunday lang natin siya pananampalatayaan. So, practice our faith. Ang practice, ibig sabihin, hobby yan. Sa ang muscle nga, di ba, the more you practice or parang exercise yung faith natin, pinapractice mo isang bagay, the more it will become bigger or stronger. Kaya yung faith din natin, the more na-exercise natin yan, the more din na mas magiging strong ang ating faith sa Panginoon. At yung last, grow with other believers. Kailangan, sa pamamagitan ng paglago kasama ang ating mga kapatid sa pananampalataya, other term yan is fellowship, mas lalo ding lalalim ang pananampalataya natin sa Panginoon. Bakit? Paano nasabi? Sa Hebrews 10:24, let us be concerned for one another, to help one another to show love and to do good. May kasunod pa yan. Let us not give up the habit of meeting together, as some are doing. Instead, let us encourage one another all the more since you see that the day of the Lord is coming nearer. Actually, tayo ay parang kagaya ng isang uling. Sabi mo sa kapatid mo, uling ka. I'm sorry. Ay, hindi
Hindi pala. Parang ang hirap sabihin kay Mariela, no? Maputi. Ay, uling ka. Bakit uling? Ang uling, pag hiniwalay mo ang isang piraso ng uling, kahit nagbabaga yan, pag hiniwalay mo siya, anong mangyayari? Mamamatay ang apoy niya. Pero pag yung isang piraso na yan, binalik mo kasama ng nagbabagang uling, anong mangyayari? Mas lalong lalakas ang apoy. Same with our faith. Kapag in-exclude mo ang sarili mo, hiniwalay mo, sineparate mo ang sarili mo sa kapwa mo believers, kahit nasabi mo, unfair naman ako may faith naman ako sa Lord nag-aapoy nga ako pero sooner or later, mamamatay din talaga yan. Mawawala yan kasi mag-isa ka lang Kaya, ang purpose talaga ng kapatid natin sa Panginoon is to grow together in the Lord. Pag sinama mo yung sarili mo, nakipag-fellowship ka with one another, sa kapatid mo, nakipag-share ka sa kanya ng testimony, share mo yung prayer request mo, share mo sa kanya yung pinagdadaanan mo, makakakuha ka sa kanya ng technique kung paano mo malalagpasan yung pagsubok na pinagdadaanan mo din. At sa pamamagitan nung kapag sinama mo yung sarili mo sa kapwa-uling mo, anong mangyayari? Lalakas ang apoy. At lalakas din ang pananampalataya natin sa Panginoon kasi meron tayong kasama sa Panginoon na kahit na may challenges, kahit na may tubig na bumubuhos sa atin, na kahit na parang pinipili tayong patayin ng tubig or ng nakaaway, dahil may kasama tayo sa pananampalataya, hindi na tayo mamamatay. Hindi tayo yung panghihinaan ng pananampalataya sa Panginoon. Kaya to God be the glory sa mga buhay ng mga kapatid natin sa pananampalataya. Let's thank one another. Pasalamatan nyo yung mga kapatid nyo sa pananampalataya. Na kapwa-uling. Mga kapwa-uling nyo. Mga uling ka. Uling kayo. Uling tayo. Mga kauling. At last, ang paglago naman. God made it grow. Sabi nung isang, hindi ko lang tawag din, pastor ba yun? Nabasa ko lang din naman. Nagtanim daw siya ng halaman. So, lahat naman daw ginawa niya. Diniligan niya araw-araw, binigyan niya ng sapat na nutrients, pinaarawan niya. Pero nagulat siya, bakit hindi lumago yung halaman na tinanim niya. Tapos, sinasabi niya, nagagalit siya, lahat naman, ginawa ko naman. Ano pa bang kulang? Parang ganon. Ano pa bang, parang nag-research na siya sa YouTube kung paano gagawin yung, paano siya maging plantito, para magkaroon siya ng magandang garden nga daw sa bahay. Pero nabasa niya itong Word of God. Sabi sa Hebrew 12:2, we must keep our eyes on Jesus who leads us and makes our faith complete. Sa other version, ang sabi diyan is ang Lord ang author and perfecter of our faith. Paalalas, pero bago niya sinasabihin yun, sinabi dito, we must keep our eyes on Jesus or focus our eyes on Jesus. Baka nga kasi pinalalago, iniingatan, nagtanim nga tayo, baka naman, nagdilig naman nga talaga tayo, kaso nga lang, hindi tayo nakatingin sa Panginoon. Baka meron tayong ibang iniisip kung bakit natin pinapalago yung faith natin. Baka hindi tayo nakafocus sa Panginoon. Kaya we still must focus yung eyes natin on Jesus. Dahil sabi nga, pag sinabing author and perfecter of our faith, ang sinabi na author, ibig sabihin, siya ang pasimula. Sa kanya nagsimula ang ating pananampalataya. And without faith, syempre, hindi tayo makakalapit sa Panginoon. Yung faith talaga natin, ang way din, ito yung need natin to have a relationship sa Panginoon. So, kahit anong gawin natin dyan, ang Lord pa rin talaga ang magpapalago
And it is God's promise sa atin na palaguin ang ating faith. Ang buto, seed, meant yan na maging halaman. Ayun yung nature niya eh. Wala naman tayo nakita na halaman, tapos biglang naging buto. Meron ba? Walang ganon. So, ibig sabihin, ang buto talaga, kahit maliit yan, meant yan na lumaki, maging halaman, tumubo at lumago. Ganon din ang faith natin. Sabi nga ang faith is kagaya siya ng mustard seed na nagsisimula talaga sa maliit at lalaki ng lalaki. At lalago siya ng lalago. Ibig sabihin ng faith natin is natural na nag-grow po talaga ang ating pananampalataya. Hindi natin pwedeng sabihin na, eto lang Lord yung faith ko eh. For 10 years, 50% lang yung faith na meron ako. No, kapatid. Kasi ang Lord ang nagpapalago ng ating pananampalataya. So parang sinabi mo naman na hindi ka pinalago ng Lord. Kung for 10 years is 50% lang yung pananampalataya natin sa Lord. Dahil siyang author, sa kanya nagsimula, siya din ang completer, or yung ibang word nga is finisher, or perfector. Ibig sabihin, siya ang magpapalago, magkukomplete, magbibigay sa atin ng total faith sa Panginoon. Kaya lahat talaga tayo, kapatid, ay lalago. Declare natin na lalago tayo ang ating pananampalataya sa Panginoon. Huwag tayo manatili sa buto. Dahil ang buto, ang mustard seed na yan, buto na yan, meant yan na lumaki, na maging halaman. Our faith is meant then na lumaki at lumalim yung faith natin sa Panginoon. Destiny na ng faith natin yan, ang lumago. Hindi tayo mananatiling maliit or mananatiling buto. And God gives us everything we need to make our faith strong. Binigay niya na sa atin lahat. Kagaya nga ng pagdidilig, pagtatanim. So, meron pa rin talaga tayong part. Meron pa rin tayong contribution para sa ating pananampalataya. So, mapalad nga tayo kasi, mapalad tayo kasi ang Lord ay hindi limited. Yung parang, hindi siya yung, wala ka nang gagawin. Or parang, binibigyan niya tayo ng pagkakataon to express din yung sarili natin. Binibigyan niya tayo ng pagkakataon na gawin din talaga yung gusto nating gawin sa buhay natin. Pero at the end of the day, at the end of our lives, babalik pa rin tayo sa Panginoon. Sa Kanya pa rin lahat papunta, lahat ng tao. Sabi sa Colossians 2:6-7, you have accepted Christ Jesus as your Lord. Now keep on following Him. Lahat naman tayo tumanggap na sa Panginoon. Ayan, plant your roots in Christ and let Him be the foundation of your life. Be strong in your faith just as you were taught and be grateful. So, alam na natin kung saan natin tatanim ang ating ugat, ang ating pananampalataya. Aside sa matabang lupa, matabang puso, sa Panginoon pa din. Focus our eyes on Jesus. At itong faith na to is, ito yung core attribute nating mga mananampalataya. Dahil without faith, without faith, it's imposible nga makalapit sa Panginoon and hindi tayo makakapagpatuloy na maging lingkod ng Lord kung wala tayong pananampalataya. Pero dahil may mga halaman na hindi tumutubo, hindi namumunga, kailangan silang tanggalin pa rin ng Panginoon. May tinatanggal si Lord para lumago. O yung tinatawag na pruning. Nabanggit na to ni Pastor Louie at ni Pastor Apollo. Na para tumubo ang isang halaman, kailangan mong putulin yung isang halaman na hindi tumutubo. So, kung sa buhay mo, may humahad lang, bakit hindi ka lumalago, kasalanan man yan, wrong motives, or maling pananaw, puputulin talaga ng Panginoon yan. Tatanggalin niya yan. Hayaan natin ang Lord ang magtanggal sa mga halaman na hindi namumunga. At pag pinatanggal natin yan sa Panginoon, babalik ang ating
destiny na lumago ang ating pananampalataya sa Panginoon. And ang last verse natin is sa Matthew 7:19. Matthew 7:19. Ayan. Ito yun. Every tree that produces bad fruit will be chopped down and burned. Nakakatakot. Pero it's a warning ng Lord sa atin. Dahil ang Lord ay mabuting puno, mabuting sanga, at kung tayo'y hihiwalay sa Kanya at hindi tayo magbubunga na mabuting bunga, tatanggalin niya tayo. Puputulin at susunugin. Pero dahil ang Diyos ay perfect, ang ating author and perfecter of our faith, at dapat alalahanin natin kung ano yung ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Doon tayo magsimula ulit. Magkaroon tayo ng pananampalataya na tayo niligtas ng Panginoon, tayo binago na niya, at hindi na tayo makakabalik pa dapat sa ating mga maling gawa. Itong faith na to is hindi nakikita, marahil marami ang hindi nakakaunawa or hindi maunawaan sa ngayon yung pananampalataya na yan. Pero kung bubuksan natin ang ating puso at isipan, at sisikapin natin na ipagkatiwala sa Lord yung buhay natin, unti-unti niyang ipapaunawa sa atin ang kanyang mga plano sa buhay natin. Kaya sa Diyos ang papuri, at gusto ko yung syempre, pag-pray kayo, palakpakan natin ang Panginoon. Aming Diyos, Ama, na nagbigay sa amin ng pananampalataya at magpapalago sa aming pananampalataya. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin, O God, sa buhay na iyong pinagkaloob sa bawat isa sa amin. Lord, marahil sa ngayon ay hindi lubos namin maunawaan ang mensahe mo. May iba sa amin na siguro ay may katanungan, pero sa'yo na po namin sila pinagkakatiwala at dalangin namin, God, na magpatuloy, Panginoon, ang pangungusap mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Naniniwala kami, Lord, na hindi limitado, Panginoon, ang pagkilos mo sa buhay namin. Naniniwala kami, God, na may gagawin ka sa buhay ng bawat isa sa amin. Hindi mo hayaan, Lord God, na manatili kami sa kung ano ang meron kami ngayon. Pagkas, Lord, pagyayamanin mo to, yayabungin mo, Panginoon, upang sa gantong paraan, sa pamamagitan ng aming mga buhay, pagpapala na natanggap namin sa iyo, ay magbigay kami ng kaluwalhatian sa iyo, Panginoon. Dalangin namin, Lord God, na patuloy mo, Panginoon, turuan ang bawat isa sa amin na magtanim ng iyong salita, na makinig, Panginoon, at hindi maging sarado sa mga mensahe mo na ibibigay sa amin. Alisin mo sa amin, Panginoon, ang pagiging selective listener. Pagkas, Lord, ay dalangin namin na lahat, Panginoon, ng mensahe na ibigay mo sa amin ay matanggap namin at maunawaan namin, mag-reflect kami dito sa mga salita mo upang magkaroon ng kasagutan, Panginoon, sa mga panalangin, sa mga dalangin namin, Lord God. I pray, God, na ang bawat isa sa amin ay maging matabang lupa. Yung mga bagay, salita na narinig namin, Lord, ay magbunga ng mabuti at maisagawa rin namin to, Panginoon. At hindi kami, Panginoon, hindi namin hayaan na sayangin, Panginoon, ang mga mensahe na narinig namin ngayong umaga, O God. I declare blessing upon blessings, Lord, sa lahat ng lingkod mo na nakakinig ng iyong mensahe. I declare healing, Panginoon, sa may mga karamdaman. I believe your words, Lord, is may kapangyarihan. There's a power in your name, O God,
Kaya lahat ng aming mga dalangin ay dinudulog lamang namin sa nag-iisang pangalan na makapangyarihan. Pangalan ni Jesus na siyang nagligtas at umiibig sa amin. Sa iyo pong kapurihan, luwalhatiin ang nag-iisa mong pangalan. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.